Marahil ay inyo nang napanood ang ilan sa kanyang viral videos na nagtamo na ng more than 2 million views sa internet. Milyon-milyon na rin ang natuwa at natawa sa kanyang mga gimmick kasama ang iba't iba nating mga kapwa Pinoy sa naturang uploads na kung tawagin ay "Pag lumingon ka, kay Mads ka." Pero sa likod nito, ano ba ang laman ng kanyang nakaraan? At ano naman kaya ang nilalaman ng maraming pagsubok na kanyang tinahak bago niya narating ang tinatamasa ngayong kasikatan bilang isang social media sensation? Alamin ang mga kasagutan sa aming episode na pinamagatang "Pag lumingon ka, akin ka", The Amado Mads Aguilar Story. So, ano ba talaga ang pinangarap mo noon, no? Kailan ka nahilig sa TV at sa movies? Bali po, Tito Mel, nung bata pa lang talaga ako, sobrang hilig ko na manood ng mga movies. Kasi yung nanay ko, ang tanging libangan namin sa probinsya, sa Naga, pelikula lang, manood ng pelikula. Akong bit-bit niya. Tapos, that time comics, at the same time, TV rin. So, yun talaga, hilig ko na talaga siya. Paano mo nasabing hilig mo? Kasi, even sa school po, pag nasa school kami, pag wala yung teacher namin, ang ginagawa ko, tinatawag ko yung mga classmates ko, tara may kwento ako sa inyo, gagawa ko on the spot na kwento. Parang teleserye. Siya nga! Yeah, so lahat yun nagustuhan. Kaya pag yung mga teacher, late pa sila, sa kabilang room, hihiramin ako para, ayan si Amado, kasi Amado name ko. Si Mads, Magkwento ka dyan, pampaligos oras. So sila naman, tuwang-tuwa kasi on this spot nakagawa ko ng story, drama, horror. Parang ako yung Lola Basyang that time, Correct, bata pa ako that time. So, masasabi mo na bata ka pa, gusto mo na talaga yung TV, gusto mo na talaga yung umarte, Opo. mag-perform. Kasi po, that time, yung mga kalaro ko, ang mga bata naglalaro sila ng mga bahay-bahayan, taguan, ako hindi. Ang ginagawa ko, yung mga grupo-grupong ng mga bata, ginagawa kong that's entertainment. Di ba si Kuya Germs, siyang Monday group, Tuesday group. Ang ginagawa ko, dito kayo, gagawin tayo dance, sing, gano'n. So, may mga, mga kumot, as mga performance po kami. Tapos, minsan po, yung sa radyo, di ba, tape recorder, nagre-record po ako noon. Kami, may sound effects. So, more on talaga siya. Parang ito na yung mundo ko. Mula bata pala, no? Mads, pero ampun ka, di ba? Oo, ampun ka. Paano mo nalaman na ampun ka? At ano ang epekto sa'yo nung nalaman mo hindi ka pala totoong anak ng mga magulang mo? Bale po kasi nung pagkamulat ko pa lang, bata pa lang ako, yung mga kapatid ko, nasabi na sa akin, ampon ako. Oo. So ako naman, syempre, ano yung ampon? So tinanong ko, pero nagagalit yung nanay at tatay ko, yung yung kumuha sa akin, na parang, wag ko daw pansinin yun, kasi hindi daw ako ampon. Pero, nasabi naman po sa akin na ampon talaga ako, pero ayaw niya yatang pakilala sa akin yung totoong magulang ko. Ako rin naman parang ayaw ko rin naman makilala na. Yung epekto sa akin yun parang wala lang, di ko lang po pinansin kasi nga masaya naman ako sa pamilya ko ngayon, sa mga kapatid ko kasi nga mas tinuturing pa akong mas tunay na anak kaysa doon sa mga totoong kapatid ko ngayon, ay yung mga kapatid ko ngayon na nakakasama. Pero dumaan ka rin sa pagka-rebelde di ba? O maiksing panahon lang yun. O bakit ba? Bakit ba naglayas ka? Actually nga po, ayoko nga siya sabing pang rebelde. Kumaga, nagtampo lang ako ng todo. Kasi that time, gagraduate ako ng college. Parang, sa tagal ko na nag-aral ng high school, college, never ako nabigyan ng mga magulang ko na pang gimmick. Yung mga, puro ko aral talaga. So, nung parang humingi yata ako noon, parang pinagdamot pa. Parang nainis ako. Parang, hindi ka binigyan? Yeah. Parang dahil, ano bang gusto mong gawin? Anong gimmick yung gusto mong puntahan? Parang lang po, yung manood ng sine, lumayas, mga kaibigan. Kumaga, gagraduate ako ng college, gusto ko ma-experience naman to. Kasi dati yung baon ko lang sa Ateneo, sa school namin, 20 pesos lang. Parang pamasahe lang, parang walang pagkain, alam mo yun? Kung ako naman, parang ano ba to, gagraduate na ako, ito pa yung nangyari. That time, nagdabog ako, tapos hindi nila ako pinapansin hanggang mag-graduate ako, never nila ako sinama sa graduation, hindi sila sumama sa ko. Hindi sila sumama sa'yo? Hindi. So, nagtampo ka? Yun ang Nagtampo ako pinagtampuhan mo. Sabi And then, ko, what did you do? Pagka-graduate ko, sabi ko, aalis na ako dito, maghahanap ako ng trabaho. Gusto ko mag-earn ng money para may pera na ako. Independent ka. Gusto mo maging independent. Tapos, that time, nung aalis na ako, parang tatay ko, kasi hindi ako pinapansin ng ilang buwan hanggang mag-graduate ako, 3 months yata yun, 4 months. Ang naalala ko lang na, aalis ka, pupunta ka sa ibang lugar, makisama ka ng maayos,
hindi kita mababantayan. Tapos umiyak lang noon. Yung parang tayong teleserye, may dalang bit-bit na bags, umiiyak sa Ano ibig kalsada. sabihin mo, alam ng papa mo na lalayas ka? Mm. Alam niya? Kasi that time po, nagbabalot na ako. Tinanong, saan ka pupunta? Alis na ako, gano'n na ako. Tapos hindi ako... Ilang taong ka niyan? Ano po? Mads? College How old po. were you? Pagka-graduate po ng college, mga 20. May edad ka na. Ano po, may edad na ako noon. Oo. O, tapos, saan ka Tapos yun. nagpunta? Pumunta pa ako sa kapatid ko sa Bulacan. Kasi may kapatid ako sa Bulacan, sa Fairview. Sabi ko, doon muna ako titira sa'yo. Adopted na kapatid mo rin? Hindi po, yung ano ko po, yung present kong kapatid na na kagisnan ko. Oo nga. Oo. O, tapos? Sabi ko, titira ako sa inyo para maghanap ng trabaho. Okay lang naman. Oo. Pero kasi nga, yung away, parang sa kanila, hindi big deal. Parang alam nilang tampo lang. Aha. Kaya pinapunta nila ako doon. Aha. Ayun. Pero nung namatay ang father mo, meron ka bang, may naganap bang mga realizations sa'yo bilang anak at namatay ang iyong, kaisa-isa lang namang nakagisnan mo yun yung Opo. ama mo na yun di ba? Ano yun, Mads? Siguro, nare-realize ko na parang huwag tayong padalos-dalos sa lahat ng bagay. Tulad niyan, sa ginawa ko, yun ang pala yung huli namin pagkikita. Kasi, nung umayos ako, saka siya namatay na... Yun ang huli ninyong pagkikita. Yeah, huling pagkikita po. Nung sabi niya sa'yo, sige, Oo. hindi kita Parang mababantayan. sign, parang bilin na sa akin yun. Kayo yung tumatak Oo, sa akin. Parang, nung namatay yun, natakot ako kasi baka sisinan ko ng mama ko na dahil sa'yo. Kasi nga, Oo nga. mahal po talaga ako ng magulang ko. Oo. Kasi sa lahat ng 10 magkakapatid, ako pa yung mas lahat ng private school, Chinese school, pag Ateneo, ako iba public nga school Ako yung talagang parang minahal. Oo. Yun. Parang sabi ko sad ako, parang nung namatay yun, takbo ako ng Bicol, nag-sorry ako. So, yun. Aha. Pero that time po kasi, nung bago siya mamatay, nagparamdam din siya sa panaginip ko Na? Una, nasa ospital siya na madilim. Nakaputi siya. Tapos nagising ako, at nag-text yung kapatid ko, sabi na parang, si Papa na sa ospital. Sabi ko, yung panaginip ko. Parang totoo. Pero nasa akin lang yun Pero ang hapon, kunento ko rin po yun. Oo. The next day po, na nagrip uli ako, nasa aeroplano siya, kumakaway. Ay, Nandun yung, sabi ko, bumababay sa'yo. oo, parang sabi ko, parang bad sign. Parang, syempre tahimik po ako kasi nasa ospital po yung papa ko, di ba? Hindi pa ako umuwi ng Bicol noon kasi parang confine lang naman, normal, confine. Kinagabihan nga po, sabi, papa mo patay na. Ang sagot ko, sila nang iyakan, pero ang reaction ko pa nga nun, sabi ko na nga ba tama yung panaginip ko nagpaalam sa akin Anong paalam? Yun nga, parang nagpaalam na siya sa akin na parang aalis na siya. Oo. Pwede mo ba kaming kwentuhan ng kaunti sa iyong love life? Pwede? Opo. Pwede naman. Sige. Natawa talaga ako. Paano ka ba magmahal sa isang lalaki? Siguro Nice. po talaga, pag ako nagmahal sa isang lalaki, binibigay ko lahat. Ano ibig mo sabihin lahat? As in, yung utak ko, nasa kanya lang. I mean, material things, time, binibigay ko pa sa kanyang lahat. Material things? Opo. So, ibig sabihin, ikaw yung type na talagang todo, walang preno, pag may hiningi, talagang bibigay mo, ganun? Kaya po din nagalit yung magulang ko sa akin. Kasi nga, yung money, napupunta lang sa lalaki. Yan. Ganun ba? Yung pinakamahal mo, yan, sige, doon tayo. Doon sa pinakamahal mo, hindi ko natatanungin kung sino, pero alam mo naman kung sino yun, ano yung ginawa niya sa'yo? At ano naman, anong ginawa mo sa kanya at ano ang isinukli niya sa lahat naman ng ginawa mo? Ako po kasi, sa totoo, ayoko siyang banggitin na bigay I mean, bigay ko sa kanya to Kumaga, pag mahal mo isang tao, di ba, go ka lang ng go, bigay ka lang ng bigay. Ay, hindi Ikaw lang yata yun hindi. Siguro bulag. O tapos? Siguro po, bulag po talaga ako that time. Bulag, Oo. yun, ang tama. Kasi Bulag kumbaga, ka. ako, gusto ko palaging masaya yung mahal ko sa buhay. Oh. Palagi ko siya surprise. Kasi mahilig ako surprises Pag dating sa, kita kami, may bibigyan ako, sige, cellphone. May cellphone, okay. Ano pa? Mga nabigay mo? Naku, malalaman nila lahat. Ano, bakit? Pag-ayos ng motor, papaayos ko, mahal, money, basta mga ganun po lahat. Mostly kasi money talaga. Money talaga. So, lahat ng kinikita mo, marami ang napunta sa kanya. Ganun ba? Pwede man sabihin na ganun? Ganun Yes. kamahal talaga
Opo. na halos lahat napunta, nagastos mo Opo, kasi dun that sa... time po parang hindi ako nagpapadala sa magulang ko. Mga kapatid ko humingi, mas priority ko na siya sa kanya. Uunahin mo siya kaysa sa Oo. kapatid mo. Kaysa... O, ano naman ang ginawa niya sa'yo? Diyan sa kabutihan na pinakita mo sa kanya. Ito po kasing, ito yung sinasabi ko, ito yung huli kong naging boyfriend. At yan yung pinakamahal mo? Yata, oo. Yata. Na, opo, Ah. kasi siya yung matagal na ano namin relationship namin Almost Ah. 2 years, mga Okay. ganon. Kasi, hindi siya humihingi naman Ako lang yung bigay ng bigay. Pero may time humihingi siya, hindi siya yung parang bill mo ko. Pero alam mo sa isang tao, pag may kailangan, alam mo naman, di ba, mararamdaman mo yun Okay. Ako lang, natuwa ako sa kanya kasi, kaya kami tumagal kasi, piling ko pinahalagan niya rin ako. Kasi sa lahat ng lalaki na kasama ko, siya lang yung parang i-invite niya ako magsimba sa Baclaran na dati hindi ko ginagawa. Simba kami. And ano namin, puro kami kain lang, bahay lang kami. Hindi siya yung, oh pare, ano tayo alak? Hindi po ganun. Kumbaga, ay, ang sweet naman ito. Saka ano siya, pala sa labas kami, hahawakan yung kamay ko, holding hands. Ako naman, tigilin mo nga ako, ayoko ng ganyan. sweet. Kasi Ay, hindi ako hindi ka yung showy. Gusto yung Oo. parang girl pa rin, parang Gusto mo prim and proper ka pa rin, Opo. ha? Prim and Hindi ako yung tulad ng ibang gina, parang, ay, yakapin mo ako. Aha. Kaya siguro, one of the nagustuhan niya sa akin yon. Pag nasa bahay kami, ganun din lang naman, more on movies, simba, kain, yan. Oo. Ba't kayo nagkahiwalay? Ano nangyari? That time po kasi, parang may something na Kasi dati, siya parang nasa bahay, sweet, pero ramdam mo yung pagbabago. So, one time, pinuntahan ko siya sa tindahan nila. Kasi meron silang parang, tindahan sa palengke sa Nepa Q-Mart. Okay. Pumunta ako, sabi ko, ba't gano'n? Ano nangyari sa atin? Siyempre, usi na ako. Oo. Tapos, wala to. One time, may bumili sa kanila, naiwan yung cellphone. May kailaman ko. Then, nakita ko. Kasi syempre, di ba pa yung doubt mo na Naku po, Tinignan ko, paano to? Paano yung anak natin? Sabi sa text, sabi ko, so, in-scan ko. In short, nakabuntis po siya. Then yun, sabi ko, ano to? Nabuntis niya po yung ex-girlfriend niya. So, ibig sabihin, nung that time kami, sila pa rin. Nakikipagkita ka doon. Hindi siya nakipag-break. Oo. Hindi, parang nag-break sila, parang bumalik yata, parang ganon. Okay. So parang, of all the niloloko mo pala ako. So, saan yun napupunta yung money ko? Parang ganon. Oo. Yung Siguro pala, saan? Doon. Baka doon. Doon, nagpupunta. Oo. Kasi syempre, saan pa mapupunta kung, di ba, kung ang lalaki may girlfriend. Pero totoo ba yun na ikaw rin na nagsustento doon sa panganganak nung babae, nung girlfriend niya? That time po kasi, iniwasan ko na siya, yung Oo. lalaki. Pero siguro sa ganda ng ginagawa ko sa kanya, Oo. text pa rin ng text until one time, yung mga anak yung babae, nag-text siya sa akin na, Mads, tulungan mo naman ako. Para saan? Mga anak yung asawa. Actually, asawa kasi hindi sila kasal Yung girlfriend ko, sabi ko, pupunta ako sa ospital. Ako baka maano yan. Kasi, di ba? Kasi ako yung taong palang magadaling magalit, pero mabilis naman mawala agad yung galit. Oo. Pumunta ako sa ospital. Una kong bati sa babae ko, hindi nga ako galit Parang, oy, tampo ako sa'yo. Sabi ko, ikaw inaaway mo ako, pasalamat ka, gano'n. Parang, kami, close na kami. Pero syempre, nandun yung kaba na baka talakan ako ng babae. Until nagbayad ako ng ospital, pero hindi naman lahat. Tumulong lang naman ako. After that, naging close kami ng babae. Pati yung anak niya, bahay, kumuha ko ng bahay sa kanila, parang gano'n. What do you mean kumuha ako ng bahay? Hindi, kasi that time wala pa silang bahay. Gusto lang bumukod. So, nag-renta sila ng bahay. Sige, ako nagbabayad. Ganyan. Pati sa mga... Talaga? Napangangatuloy ako O ngayon, hanggang kailan yun na nagsustento ka? Hindi naman palagi. Kasi may pera, rin sila. Kung nag-share rin naman po talaga ako. Oo. Pag mala-hospital yung anak niya, confined, But did you live with them? hindi po. Hindi. Iba ang tirahan mo. Alone lang po talaga ako. Oo, Kasi sila nagsama na sila. And then, naging close ko yung babae. Pati yung both families ng pamilya nila, alam na naging kami. So, minsan pumupunta ako sa Pampanga, sa bahay ng babae. Alam ng pamilya na naging ex ko yung lalaki. So, okay lang. Kasi siguro yung tiwala nila, kasi hindi ako tulad ng ibang bakla nga, di ba, na hirap explain Pero, Mahirap explain. ano lang siya, companionship lang talagang gusto ko Kumbaga, pati yung bata na pamahal sa akin, binibilang ko ng mga kung ano-ano. That time, nakakalimutan ko ng mga pamilya ko.
Yun. Kaya parang nagalit sila, parang doon nabuhos lahat yung pera. Pero Mads, ngayon tapos na yun. Ngayon po, wala na sa Tapos na akin yun. Yung episode na yun sa buhay Yes. mo. Tapos na yun. Oo. Pumunta tayo ngayon dyan sa professional mo. No? Minsan ka daw nagtrabaho sa isang prank show. Si Joey De Leon yun, yung partner ko, ang ano doon sa Wow, kabilang, anong title? Wow, Mali Wow, po. Mali. Oo nga. Oo. Nagtrabaho ka daw doon noon. Bali po ako for almost 15 years. I'm the segment producer of that show. Segment producer Oo. ka So ako doon. yung nag-direct ng mga pranks. Correct. At the same time, yung nag-on cam rin ako kasi nga, dahil siguro bulol ako, natuwa sila sa mga ginagawa ko, pinapa-on cam nila ako. So, yung ba, masasabi mo bang medyo nakatulong sa'yo yun para dito sa ginagawa mo ngayon na Siguro page? po, siguro po yung lakas ng loob na ginagawa kasi sa isang reality prank show, ang kailangan mo tibay, lakas ng loob sa mga taong hinaharap mo. Kasi hindi mo alam yung magiging reaction eh. Oo. Sa ginawa ko ngayon, compare, ganun na rin, lakas ng loob kung may mga galit ba o matutuwa sa ginagawa ko. So, ini-enjoy ko na lang po. Aha. So, yung ba isa sa mga naging inspirasyon mo para dito sa iyong page na pag lumingon ka, kay Mads ka? Actually po kasi before that time, marami ko ng video yung ginagawa kung ano-ano. Like pag sa bumabagyo, lalabas ako, nag-report ako kunyari, kung ano-ano lang. Yung ginawa ko po yung video na yon, taping po yun ang hindi ko kayang iwan ka. Aha. So parang nag-aayos pa sila, nag-set up pa sila, parang naboboard ako noon. Nakita ko si Martin Del Rosario, sabi ko, ang gwapo nga ni Martin Si Martin po yung cast. Sabi ko, mag-video kaya ako, pag lumingong ka, aking ka. Pero inisip ko, gas-gas na yung words kasi nga nagamit na siya dati sa movie rin ni Bea Alonso. Oo. Sabi ko, kabit ko lang yung pangalan ko. Pag lumingon ka, Kay Mads Mads ka. Kasi kung gusto mo nakakakilala sa akin, lahat talaga ng pangalan ko kinakabit ko. For example, Mads pa kailanman. Ganon. Victor Mads Tanggol. Kinakabit ko talaga siya. So parang trip-trip ko lang po talaga yon. So, ginawa ko siya, nag-video ko. Sabi ko, pag lumingon ka, kay Mads ka, tumingin siya. As in-edit ko siya, in-slow mo ko, nilagyan ko ng love song. Sabi ko, ay, ang cute naman. So, gumawa pa ako ng isa pa. Isang parang, medic rin. Ginawa ko rin, sabi ko, wala lang, parang sa akin ordinary lang that time. Sabi ko, nung nasa bahay na ako, gawin ko kaya to na series sa page ko. Pag lumingon ka, the series. Sabi ko, ang target ko po, kailangan naka 100 boys ako na iba-ibang lalaki bago ako mag-birthday. So, kuha ko ng video. Until one time, yun nga, doon sa isang police, na kumuha ko, nag-viral siya. Yung nag-viral, yung police. Pero meron na ba nangyari sa'yo na kinunan mo, tapos nagalit sa'yo? Meron na? Meron po. Sa MRT. Yung pagsakay ko po noon, galing ako, uwi na ako galing taping. Ako, ang gwapo nito, ang gwapo talaga. Kasi parang siya naka-sleeveless macho Sabi ko, ako bahala na, mag-video na ako. Sabi ko, pag lumingon ka, kay Mads ka. Tumingin siya sa akin, then, siya, dirty finger. Pero, ang hirap, parang siya, i-act po. Wag na. Wag. Tapos? Pag ganyan ko, sabi ko, kasi hindi ko alam gagawin ko. Sabi ko, ay, sorry po, joke-joke lang ito, ganun-ganun. Parang nag-smile siya sa akin, smile lang kami niya, gumanon lang. Dinilit ko na. Sabi ko, ang gwapo pa naman, sayang. Natakot ka? That time po, parang gusto lang bumaba ng isang station. Ako, Taft Avenue ako Ang tagal pa, gusto lang bumaba. Baka, Takot ka, baka ball-jacking ka na sa loob ng tren. Pero sabi ko, ang gwapo niya talaga, sobra. So, ikaw, puro gwapo ang kukunan mo. Opo, yun po talaga yung purpose Ayun ng... talagang branded ka na sa ganun. Dun sa series po na yun. By series yung mga... Yung pag lumingon ka the series, parang puro lahat gwapo dapat. Ayun, yun. I see. Mads, ikaw ay isang kapuso na talaga, no? Dahil isa kang stillman sa mga teleserye dito, no? Ano ba ang trabaho ng stillman? Sa taping Ba't kailangan ng stillman? Actually po, first time ko mag-stillman na rin kasi di ba ang work ko is segment producer. So, ang work ko po dito, ako yung kumukuha ng mga photos behind the scenes, then ina-upload po ng GMA page nila, yung mga kinukuha kong photos. Yeah, for example, sa magpakailanman. Photographer. Photographer po in short. In short. So, ang tawag nyo ay stillman. Stillman. So, ako naman po, aside from that, naboboard ako sa puro photos Sabi ko, bakit hindi ko i-apply yung ginagawa ko dito sa trabaho ko dati? So, kumuha ko ng mga BTS video on the spot. Nag-i-interview ako ng mga artista, which is yung mga artista, nagugulat na, anong ginagawa mo?
Kasi parang ako lang daw yung stable na gumagawa nun. Sabi ko, wala to. As ini-edit ko na siya, and then ina-upload ko na. Actually, I nga po see. kanina, gusto nga kumuha ng video, inatakot ako sa inahiya ako. Sabi ko, Abuti "Ginang-" naman, nahiya ka. Sino naman ang mga pinaka-close mong mga artista dito sa atin? Sa Kapuso po. Oo. Sa ano syempre. po, sa simula po nang hindi ko kayang iwan ko, lahat po ng cast, naging close ko na sila Yasmin Curdy, yan, sila Chari Pineda, sila Rojan Cruz. Until now, sa Special Tatay, mas nagiging close na ako kay Ken Chan. Kasi nga, ginawan ko siya ng segment ko sa page na parang may Special Tatay Diary. Sabi ko, ito ang gawin natin, parang gawa tayo ng mga off-cam na ano, ang ginagawa nyo. Pwede ka mag-prank, pwede ka manggulo sa mga co-stars mo. Nagustuhan niya. Kaya tuwan-tuwa si Kensha na, sige, gawin natin yan. Then, every taping, gumagawa po ako noon. Yan, ina-upload ko. Then, sinishare niya po. Oo. Pasensya ka na sa aking ignorance, ha? Kumikita ka ba dyan? May extra money ba dyan? Racket ba yan? Yung sa Steelman po talaga, work ko po talaga siya. Ay, oo, Sumasahod yun yung ako. sinisweldohan Pero yung ka. ginagawa ko po talaga, wala gusto ko lang Wala. Gusto mo lang yun. Oo. Pero kung may dumating na kumita, why not? Pero ako kasi, ginagawa ko yun para makatulong sa show. At love ko yung work ko. Yun po yun. Yun talaga yun. Oo. So parang parang yung iyong trabaho bilang segment producer, yung parati kang nasa likod ng camera, parang nag-evolve lang ngayon. Ngayon nasa camera ka na. Ikaw nga lang ang cameraman, di ba? Wala kang cameraman. Ikaw nga lang din sa sarili mo ang gumagawa nun. Opo. Parang ganun lang, yung progression Yeah. niyang ginagawa mo. Dyan sa mga taong nagla-like sa'yo, ay milyon-milyon daw Mariose. Yan bang mga yan, may kilala ka ba dyan? Wala. Di ba? Wala. Sa karamihan po talaga ngayon wala. Kasi Wala. kung sino-sino na po nag-share ng video, nag-like, Oo. at marami na nag-message sa akin, natutuwa naman ako. Natutuwa ka naman. Oo. Ngayon, nasa magpakailanman ka, baka meron kang nais na iparating dyan sa mga taong nagpa-patronize sa'yo, no? Sa, sa page mo at sumusunod sa'yo. Baka meron kang nais na mensaheng iwan sa kanila. Bali po, sa lahat po ng mga followers ko, sa mga nagla-likes ng mga video ko, thank you po sa inyo. Kumbaga, yung ginagawa ko, kaya nyo rin gawin. Kumbaga, baka masigitan nyo pa yung ginagawa ko. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang talento sa paggagawa ng kung ano-ano. Tulad nito, gawin nyo rin yan. Baka yung tao mga mahiyain, i-video yung sarili nyo, mag-evolve kayo. Maganda to, promise. Oh, very nice, Mads. Thank you Maraming po. salamat sa iyo, ha? And good luck. Salamat Good po. luck to you. Halika na, ako na. O, nasa na? Tayo na. Asan ang camera mo? Ay, nandun po. Ando doon. O, sige, ha? Gandahan mo. Galingan mo yung ano mo sa akin. Kunin ko po. Wait lang po. Kunin ko po Ayan. Busy si Miss Mel. Pag lumingon si Miss Mel, maganda kami. Ay! Ganda nga. Pak! Ang ganda namin, fresh. Okay. Thank you po. Thank you.